The Schools Division Office of Palawan hereby deploy the Division Unified Data Gathering Tool version 3.0 for public schools for the utilization of schools, districts, and functional divisions and sections of DepEd Palawan. This tool aims to synchronize the basic education data needed for planning, budgeting, and resource allocation. Division Unified Data Gathering Tool online facilities are posted on a dedicated section in the DepEd Palawan website at depedpalawan.com/post/dudgt-public-schools. All data gathering forms, downloadable templates, monitoring facilities, instructions, and other updates shall be posted in this site. Always visit the web page for updates. Deployed data gathering tools are information of school head and other contact person of school. School general information. School Form 4 or the monthly learners movement and attendance for school year 2020-2021. School Form 7. School personnel assignment list and basic profile. Data of extensions and annexes without school ID shall be reported separately using their 4 digits temporary school ID. Temporary school ID will be used only to identify the school report in the division database. It is not yet the official school ID. List of schools with temporary school ID is enclosed. School heads or their or his/her designated personnel are required to submit update required data in the gathering tools. Latest submitted report will be considered final and updated. Public schools district supervisor and district in charge or his/her designated personnel and division program proponents coordinator shall monitor the status of submission as to timeliness, completeness, and accuracy through the viewing and monitoring facility. They shall be directly contact or follow up the schools to submit or resubmit in case of non-submission or discrepancy in the data submitted. Division personnel shall initially check the submitted report and will take action either accepted or not accepted with the remarks or additional instruction. This will be displayed in the viewing and monitoring facility. Additional data gathering tool will be announced in a separate memorandum and will be posted on the website and in social media. Good day everyone. So here is our first topic, information of school head and other contact person of school under the Division Unified Data Gathering Tool. Punta lang po tayo sa ating website or sa link na provided doon sa ating memorandum. Punta po tayo sa ating DepEd Palawan website, depedpalawan.com. Yan po. And then, punta lang po tayo sa click natin ang offices. And then under the offices, hanapin ang planning and research section. And then doon natin makikita sa number 1, Division Unified Data Gathering Tool version 3.0. So click lang po natin yan para malaman kung ano ang laman. So nandyan po. Nandito na kapaloob lahat ng ating data gathering facility. Tinik po natin ito, madi-display yung division memo. Nandito rin po yung ating mga downloadable standard school forms such as School Form 4, School Form 7. So nandito po yung ating online facility. So may nakalagay ditong note, sign in of DepEd email is required to access the data gathering tool. Sa upper right part ng aking screen, ayan, naka-login po yung ating DepEd email. Para kahit na anong online gathering tool yung bubuksan natin para sa DepEd Palawan, mabubuksan natin. At nandito nga sa section number 1, information of the school head and other contact person of the school. So, ito po yung unang link. I-click lang po natin. Sabi, click here to go to the online data gathering tool. Click po natin yan at tayo ay re-redirect sa ating form. Ito po ang mga data requirement, data elements na kailangan natin. Email address. Ano yung purpose ng email address dito sa taas?
Diyan po i-reply ni Google Form kung ano yung in-encode ninyo sa kanya. So, halimbawa ay nagsabi kayo na may mali doon sa encoded or sa viewing facility natin, may maling data, babalikan lang po ninyo yung email address na ginamit ninyo para makita kung yun ba talaga ang inyong in-encode. So, ilalagay ko lang po yung aking email address and then school ID or temporary school ID. May validation po ito, 6-digit or 4-digit lang ang kanyang tatanggapin. 6-digit po, ito yung mga official school ID ng natin na ginawa sa BIS at ito yung mga established school. Yung 4-digit temporary school ID naman, yan yung binigay natin sa mga annexes and extensions na wala pang school ID or yung mga ongoing pa yung process ng establishment. So, nilagay natin yon para madaling i-filter yung kanilang data sa ating mga data gathering form. Sample tayo. Sa paglalagay po ng school name, wag po natin i-abbreviate or i-shorten na ng husto yung name ng school. Pwede na nating i-shorten yung part ng elementary school or national high school, integrated school. Pero itong main name, wag po. Kasi maraming ang magkakapangalan na school. And then, ito na po yung sinasabi natin. Sa part 1 ng ating data gathering tool, tatlo yung ating pwedeng i-report. Full-fledged school head and cluster head, teacher in charge or secondary contact person, and school designated coordinator. Ito, sa designated coordinator, ito yung mga ICT coordinator, property custodian, at senior high school coordinator. Sample tayo. Siyempre, unahin natin si full-fledged school head or cluster head. Paalala, si cluster head ay magre-report ng kanyang information sa lahat ng school na hawak niya. So halimbawa tatlong school yung kanyang cluster, dapat makikita yung pangalan niya doon sa mga cluster schools na yon. At sino ba ang responsible person sa pagre-report nito? Kung sino po yung personnel na responsible, yung personnel mismo. Hindi ito dapat dinedelegate sa ibang coordinator. So kung ikaw si school head, ikaw yung magre-report ng iyong information. Kasi yung ibang information dito personal, baka mamaya magkamali ng spelling, ganon. Kung ikaw si ICT coordinator, i-report mo yung pagka-ICT coordinator mo. At kung si property custodian, yan, tulungan lang ninyo kung medyo nahihirapan pagdating dito sa ating online reporting. So, hindi na tayo mag-i-encode ng sample, papaliwanag ko na lang yung mga data elements na kailangan. So, name of cluster head or full-fledged school head. Madali lang yan, pangalan yan. And then, position. Kung mapapansin natin sa listahan ng position, wala yung mga teacher 1 hanggang master teacher 3 kasi nga sila ay hindi full-fledged. So, ang mga full-fledged school head simula sa head teacher 1 hanggang principal 4, nandyan din ang assistant principal 2, public school district supervisor at ang ating vocational school administrator 1. So, bakit may PSDS dito? Kasi po may mga PSDS tayo na naka-assign din na humawak ng mga schools as school head. Gender, pili lang po kung male or female. Dapat accurate yan. And then, date of latest reassignment to current school. So, sundan lang po or gamitin yung calendar sa pagta-type ng date. Kailangan po yan kasi minsan na basis yan pag nagpapa-transfer. Residential address, municipality. So, nakalagay municipality. Wag po natin munang ilalagay yung buong address ninyo. Lagay nyo lang kung saang munisipyo kayo nakatira. And then, residential address, barangay. So, kung saan barangay kayo nakatira, lagay nyo rin lang. Doon sa munisipyo na yun, syempre. Cellphone number. Isang cellphone lang, number lang po yung hinihingi natin dito. Dapat yung active or yung ginagamit ninyo
for official use. Ito po gagamitin din natin for official use. So, may validation po ito. Kailangan 11 digit yung itatype nyo dyan. And then, DepEd email address. So, preferably DepEd email address. Kasi nga taga DepEd tayo, dapat ginagamit natin yung ating DepEd email. So, kung may problema sa DepEd email, kontakin lang po ang ating Information Technology Officer, Sir Kevin, para ma-facilitate yung reset or creation ng inyong DepEd email. So, ayan. After that, click on Submit. So, yun po. Ang reporting natin dito per contact person. So, syempre isang contact person pa lang yung na-report natin para ma-report natin yung iba pang contact person katulad ni ICT coordinator, property custodian or senior high school coordinator. Balik tayo doon sa step number 1. So, click submit. Sasubmit lang po ninyo dyan and then may mga error yan na lalabas kung yung mga required data elements ay meron kayong kulang. Gawa naman tayo ng example, ibang contact person na naman. Kiklik na lang po tayo ng back. Hindi na po natin sinubmit para hindi na magulo yung ating data gathering facility. So, pagdating kay teacher in charge or secondary contact person, ano ang mga lalabas na data elements? Click lang po yung next and then ito. Lalabas din po dito sa naka-highlight ng blue kung ano yung ating nire-report na contact person. So, teacher in charge na tayo. Name of teacher in charge kasi po yung mga cluster schools. Kasi si cluster head, mayroon niyang main school, mayroong cluster school. Sa main school niya, wala siyang TIC kasi siya talaga yung school head doon. Pagdating sa cluster schools, mayroon siyang teacher in charge. Pero, para lang yon sa bilang secondary contact person. So, yan po. Yung name and then position. Kung mapapansin niyo wala yung mga full-fledged position dyan kasi nga teacher in charge. And then select the gender, select or provide the date of latest designation. Ibig sabihin, kung kailan kayo na-designate, lagay lang dyan. Ganon din, residential address, municipality, barangay, cellphone number, 11 digits, yung nakokontak at active, at ang inyong DepEd email. Yan po. So, na-report nyo na pag na-kompleto na yung data, click on Submit. At may lalabas dyan na your response has been recorded. Kapag ganun, automatic yun nandoon na sa ating or na-receive na namin sa division office. And then, try naman natin yung mga coordinator. Yan. School Designated Coordinator. Click Next. Yan po. Sabi, include one coordinator per area. Halimbawa si ICT coordinator, dahil nga elementary school yung ating example, click sa School ICT Coordinator Elementary. And then name ninyo as coordinator kung sino kayo, and then your position. Kung mapapansin ninyo, marami ng selection ng position dito dahil nga may mga ICT coordinator tayo na SPET, na admin, na non-teaching, admin assistant, registrar, meron ding head teacher, meron ding iba pang non-teaching items. Select your gender, male or female, date of designation kung kailan, latest residential address, municipality, kagaya kanina, ganun din po. Cellphone number and email address, kagaya rin po kanina. And then, click on submit. Pag na-click natin sa submit, sasabihin ng system na your response has been recorded. So, sa lahat po ng i-discuss natin na data gathering tool, ugaliin po natin na i-monitor yung ating sinubmit na report. Kahit saan pong report submission na kami yung nagpa-facilitate, mayroon po tayong tinatawag na viewing or monitoring facility kung saan makikita ninyo publicly kung ano yung sinubmit ninyong report. Kung nagre-require yan ng review, makikita nyo rin kung ano yung status.
So sa part na ito, wala pong review ito, kaya makikita nyo agad kung pumasok yung inyong report sa inyong school. So para po makita or mapuntahan ang ating viewing facility, click lang sa website pa rin, same, puntahan natin yung ating DUDGT site sa website, and then click dito sa viewing of school contact person. Click lang po natin yan at mare-redirect tayo sa Google Sheets na viewing only. Hindi nyo po ito may edit, viewing only. So yan, makikita ninyo na marami pang kulang. So kung hindi updated dito, ibig sabihin hindi nagre-report pa yung bagong contact person ng school. So ulitin po natin, pagkatanggap ng assignment order, designation order, dapat po ina-update agad dito. Kasi kapag may concern sa school, kayo yung kukontakin at kadalasan maling tao yung nakukontak kasi nga lumipat na. So marami pa pong bakante, ibig sabihin hindi pa nagre-report. So mag-report na po tayo. Inaasahan namin na bago matapos itong lahat ng sessions natin, session schedule, ay makakapag-report na. So ito po ay parang Excel din lang, spreadsheet din kasi ito, online lang. Makikita dito sa ilalim kung anong worksheet kayo. So ito po ay elementary. So i-click lang po natin sa secondary or SS kung gusto nyong makita yung sa secondary schools. Ganon din po, marami pa ring kulang. So ina-advisean po lahat na mag-report na dito. Anyway, ang ating system po, ang dinidisplay dito sa ating monitoring facility ay yung latest na reported. Ibig sabihin po ay kung may update, mag-update lang po. Halimbawa, may mali kayo sa data dito, bumalik lang doon sa ating data gathering tool at mag-report ulit at makokorek na kung ano yung laman ng inyong report. So, yan po. Maraming salamat at maghanda sa pangalawang or sa susunod na topic. Ang susunod po nating topic ay School General Information for Elementary Schools. Dalawa kasi yan eh. Elementary and Secondary School. Magkaiba po, hiniwalay natin yung data gathering tool. Again, punta rin lang po ulit tayo sa website. Doon po sa steps kanina, yun lang po yung ating susundan ulit. And then makikita na natin dito, Section 2, School General Information. So, kiklik lang po natin itong sa ibaba ng elementary schools para sa mapuntahan ang ating online data gathering tool for elementary. Ayan. So, una po, ilalagay natin ang ating general information. So, ang mga data elements na kailangan dito, school ID or temporary school ID. So, napaliwanag na po natin yan. Ang school ID, 6 digit. Ang temporary school ID ay 4 digits para sa mga schools and annexes and extensions na wala pang school ID. So, example, natin maglagay ng example para makaproceed sa next section. Okay. Name of contact person for this report. Hindi po necessary na si school head yung ilalagay natin dito, maliban lang kung sasabihin niya na siya talaga yung ilagay or siya talaga yung nagre-report. So, minsan kasi may dinidesignate or dinedelegate siyang mga personnel na in charge sa ganitong report. So, not necessary si school head. So, lalagay lang tayo dito, halimbawa ay and then cellphone number, so kailangan ay 11 digits ang cellphone number. So example lang po yan.
and then click next. Hindi po necessary na si school head kasi yung kailangan natin dito ay may makokontak kung may kailangang i-clarify sa report na ito. So dito na po lalabas yung mga information na kailangan nating i-provide para sa ating school general information. School official email. Kung natatandaan po natin, uh, gumawa po ng DepEd email para sa school. So, yun po ang lalagay natin dito. So, mag-example tayo. Halimbawa na lang. And then, curricular offering. So, click lang po ninyo dito. Papaliwanag na rin natin. Complete elementary, kung kayo ay mayroon ng kinder hanggang grade 6. Kasama po dyan ang SPED kung kayo ay may SPED program. Incomplete elementary, kung ang grade level na ino-offer ng school ay kinder hanggang grade 4 lang or kinder hanggang grade 5 lang. So, ibig sabihin, ito yung sa mga maliliit na school na bago pa lang nagsisimula na hindi pa nakakaabot ng grade 6 yung offering. Complete primary, kung ang offering ninyo ay kinder hanggang grade 3. So, hanggang grade 3 lang. Ito yung mga maliliit na multi-grade school. At incomplete primary, kung kaka-start lang talaga ng school nyo at ang offer ninyo ay kinder, grade 1, grade 2. Or kinder, grade 1 pa lang. Yan po. So, kadalasan complete na. Yan. Class organization. Alam nyo mga sir, dito maraming pagkakamali. So, paliwanag ko na lang po yung pagkakaiba ng tatlo na ito. Monograde, madali lang i-perfect ang monograde kapag kayo ay walang multi-grade class. Ibig sabihin, bawat grade level, bawat section, naglalaman lang ng isang grade level. Ito yung mga medyo malalaking school na maraming teacher, maraming classroom. Dito nagkakatalo sa dalawa na po na ito. Yung una, combination of monograde and multigrade. May paliwanag pa dito with at least one multigrade section. Halimbawa, ang offering ninyo ay kinder to grade 6. Pagkatapos, ang multigrade class ninyo ay grade 5 and 6. Yung kinder hanggang grade 4, monograde. Kayo po ay magfo-fall sa combination of monograde and multigrade. Ano pa ang ibang example? Halimbawa, tatlong teacher kayo. Yung grade 1, grade 2, grade 3, hawak ni teacher 1. Grade 4, grade 5, grade 6, hawak ni teacher 2. So, yung isang teacher, humahawak lang siya ng kinder. So, sako pa rin kayo ng combination of monograde and multigrade. Yan. So, yun po maliwanag. And then dito sa pangatlo, multigrade or no monograde section. Ibig sabihin purely multigrade po kayo. Halimbawa, ang isang school ay mayroong dalawang teacher lang. Yung unang teacher naghahawak ng kinder, grade 1, grade 2, grade 3. Okay. Yung si pangalawang teacher humahawak ng grade 4, grade 5, grade 6. Yan po kayo ay nasa multigrade. Pangalawa, kung mayroon kayong tatlong teacher, si isang teacher hinahawakan niya ay kinder, grade 1, grade 2. And then sa pangalawang teacher, ang hinahawakan niya ay grade 3 and grade 4. At yung pangatlong teacher, hinahawakan niya ay grade 5 and grade 6. Tinitingnan po namin sa number of sections at kung ano-anong grade level yung nakapaloob sa section sa part ng dalawang ito. Kapag halimbawa, ang nireport nyo ay combination in monograde and multigrade, pero nakikita namin na lahat ay nakapaloob sa multigrade, so hindi yan ma-accept. Ito palang reporting natin na to ng general information, dito na nagsisimula yung review ng planning and research section.
Dito tinitignan kung maa-accept or hindi i-accept ang inyong report. Halimbawa naman, multi-grade yung inyong ine-report pero may mga grade level kaming hindi makita sa sectioning. Kadalasan yung kinder nawawala. So hindi rin po ma-accept yung inyong report. So halimbawa, monograde. Mag-back lang tayo ah. Umpisa muna natin sa monograde. May common error din po sa monograde. Yan. Next. Malinaw po dito na hinihingi sa section na ito number of sections by grade level in monograde. Number of sections. Ibig sabihin, number of sections, hindi po yung number of learners. Marami po sa nagre-report, ang inilalagay ay number of learners. Kaya ang remarks namin, ang action not accepted, ang remarks, too large number of sections. Kalaki-laki na ng school nyo, parang isang buong district. Okay, may remarks din dito sa part ng kindergarten. Sabi, 2 sessions, morning and afternoon, handled by one teacher is considered one section. So, nagkakaroon lang po tayo ng dalawang section kapag 3 sessions na mayroon ng dalawang teacher. So, lagay lang po natin, halimbawa, 1, then 1. Yan lang po. Kasi may naglalagay dyan, mga 50, 65, na obviously, yung nilagay nila ay number of learners. Yan po. And then, pagdating dito sa SPED non-graded for school offering SPED classes or accredited SPED centers only. So, kung ordinary school lang kayo, wala kayong special program na SPED, lagay nyo lang 0. Pero, kapag kayo ay may special class na SPED, lagay nyo kung ilang section, yung non-graded. Pero dapat po, makikita namin doon sa special program na mayroon kayong ino-offer na SPED. Kasi kung hindi, hindi rin po ma-accept. Bakit kayo may non-graded pero wala kayong SPED program sa school? So, 0. Yan po. So, sa part ng number of sections pa lang kasi tayo. So, back muna tayo. Check natin kung halimbawang kayo ay nag-select ng combination of monograde and multigrade. Ayan. Sabi, combined sections in multigrade classes. Multigrade class section number 1. Ibig sabihin, ito isang class pa lang. So, maximum number of classes or sections sa multigrade, 3. Kasi hindi na yan pwedeng maging 4. So, yan. Halimbawa, yung unang section ninyo, ang nakapaloob doon ay kinder, grade 1, and grade 2. Yan. Ibig sabihin, isang class na may isang teacher, ang hinahawakan niya ay kinder, grade 1, and grade 2. And then, click next. Tatanungin kayo. Do you want to add multi-grade class? Ibig sabihin, tinatanong kayo kung mayroon pa kayong ibang multi-grade class kasi nga combination kayo eh. So, kung halimbawang yun lang yung multi-grade ninyo, click nyo dito sa no. Our school has only one multi-grade class. Yan po. Pero kung may iba pa kayong multi-grade class, click yung yes. Yan po, malinaw. And then, same process po yan doon sa multi-grade. Ang kaibahan lang kapag sa review na. Kapag combination of monograde and multigrade, makikita dapat namin na may naiiwan na at least 1 na monograde. Kapag multigrade naman, makikita namin na lahat ng sections nakapaloob doon sa multigrade classes. Then click natin sa, halimbawa ay no. Click natin sa next para makita natin kung ano yung susunod na mga data elements. Yan, tatanong din kayo kung is the school an annex or extension without school ID?
So kung sa simula kanina ang tinype ninyo ay 4-digit school ID, magki-click kayo dito ng yes. Kapag nag-click kayo ng yes, ipo-provide ninyo yung school ID ng inyong mother school para ma-connect doon yung mga data ninyo. At dahil sa example natin ay established school tayo, click natin yung no. Then click next. Yan, tatanungin na kayo kung mayroon kayong special programs na ini-implement. Nakalagay na rin po dito kung ano-ano yung mga special program na maaaring itanong sa inyo sa susunod na page. Yan po. SPED or Special Education, IPED, SSES, Special Science Elementary School, parang isa lang yan sa Palawan, pero may mga class niyan. Madrasa Education, o ito yung Alive, di ba? Yung Arabic language. So, yan po. So, try natin i-click yung yes. Yan. Click lang po ninyo kung ilan. Halimbawa, nag-offer kayo ng SPED, nag-offer kayo ng iPad, nagko-contextualize kayo ng iPad at ng madrasa. Click lang po as many. So, halimbawa yan lang. Dalawa kasi nga wala tayong nilagay sa non-graded kanina. Click lang yung next. Kapag nag-no naman kayo doon, diretso na kayo dito eh. Hindi na kayo tatanungin kung anong program. And then, learning modality implemented. So, yan. Ito lang po yung alam natin na ini-implement. So, tick lang po. Karamihan ay self-learning module printed. Pero, kung may self-learning modules kayo digital, ito yung ni-utilize na digital ha. Hindi lang po ibig sabihin na nagbigay lang kayo ng soft copy, ay self-learning modules digital na kayo. Ibig sabihin doon mismo sa planning ninyo ng pag-deliver ng inyong lesson through modular ay nakadesign sa learning modules digital. Magkaiba po yun. And then, radio-based instruction. Pinapanawagan po namin lahat ng nag-implement ng radio-based instruction kahit na ongoing pa yung construction, i-report na po para naman magtali yung report natin sa report sa accounting, sa procurement. Kasi po, binigyan di ba ng pondo yung radio-based instruction. So, i-report po natin yan. Pero kung wala, huwag nyo ring i-report talaga. TV, hindi naman ibig sabihin na pinapanood nyo sila ng TV, in-advise nyo sila na manood sa channel na to, o TV modality na yon. Ibig sabihin, mayroon kayong learning design, o learning plan na pang TV modality talaga. Alam naman natin yan kung anong ibig sabihin. And then, click next. SBM level of the school o yung level of practice. Okay, pili lang po dyan kung ano yung existing na level of practice nyo ng 2019-2020 or yung latest na na-assess. Yan po. Ba, level 1. And then click submit. Hindi na po natin isasubmit kasi pag sinubmit natin, papasok ito sa ating database. Yan po. So, paalala, katulad nung sinabi natin kanina, pag submit ninyo ng report, i-monitor kung ano na yung status ng inyong report. Ito ay madali lang namin na-review, yung general information. So, yan po. Paano po pupuntahan yung ating viewing facility? Balik lang po tayo sa ating DepEd Palawan website, Offices, Planning and Research section, and then DUDGT or the Division Unified Data Gathering Tool, and then lalabas na ito at i-click itong sa pangatlo. Viewing and monitoring of report on school general information. Check lang natin dyan. Didiscuss ko na rin po yung mga common remarks namin kung bakit hindi accepted.
So, sa nakikita po natin ngayon, ang ating viewing facility, naka-arrange siya from the latest submitted. So, hindi nyo na kailangang i-scroll down unless matagal nyo nang nasubmit yung report. So, kung ano yung unang na-report, yun yung lalabas dito. Pag submit nyo, nandyan na agad yan automatic. Kung hindi pa na-review, nakalagay dito sa PRS action na pending. Automatic po yun, hindi po namin pinupush yun, pending. And then kapag may action na, ayan, accepted. So, common errors, yan, katulad nito, alam ko naman kung anong school to. Kaso ni-report siya na multigrade, hindi naman siya multigrade. Pagdating naman dito sa isa na to, not accepted kasi mayroon siyang non-graded section pero wala siyang SPED program na ni-report. Check natin yung iba pa. Ito, yan. Discrepancy between class organization and number of multigrade section. So, ito na yung sinasabi natin na naglalagay ng multigrade pero nawawala ng isang grade level or isa or higit pa. Or isang class lang yung nakalagay, ganon. Or kabaligtaran naman, combination of monograde and multigrade pero nakikita natin sa sectioning niya na naka-multigrade lahat. Ito, invalid school email. Ito, discrepancy in multigrade section. Yun po yung diniscuss ko kanina. Kadalasan ganyan yan. Ito, too large number of sections. Ito yung monograde na obviously doon sa number of sections, ang inilagay niya ay number of learners. So, yan po. Maraming salamat ulit at maganda po sa susunod na topic. Our next topic, School General Information for Secondary Schools. Again, punta lang po tayo ulit sa ating website, depedpalawan.com, and then sa offices, and then the Division Unified Data Gathering or Planning and Research section, Division Unified Data Gathering Tool, and then yan, makikita na natin ito ulit ang ating facility. And then dito sa section 2, School General Information, dito under the secondary schools, click lang po, click here to go to online data gathering tool for secondary schools. Okay. Topic po natin ngayon, school information of public secondary schools. Okay, click lang po. At i-redirect tayo ng internet sa Google Form. Sample po tayo ng school. Halimbawa po tayo, mag-i-example po tayo. Okay, example, Coron School of Fisheries. Again, wag po natin masyadong i-shorten yung name of school. Katulad nito, baka mailagay na lang ICSF, ganon, wag po. Katulad din po ng nabanggit kanina, contact person, not necessarily the school head, pero kung sino yung designated or delegated para gumawa ng report na ito. Then cellphone number. Then just click next. Okay, dito po lalabas yung mga data elements na kailangan natin para sa secondary school. So, again, official email address, official DepEd email, or kung may official Gmail kayo, pwede na rin. Pero mas maganda yung official DepEd email. Halimbawa na lang. Sample lang po yan. Tanong, is the school an implementing unit with fiscal autonomy? So, sa part po na ito, yung school lang mismo yung tinatanong. Katulad ng Coron School of Fisheries, yes, yan sila. Pero yung kanyang mga annexes or extension schools na mga wala pang school ID, hindi po dapat magre-report ng yes dito. Sila lang. Ganun din po sa ibang mga implementing unit natin. I-advise natin yung ating mga annexes and extension, magno-no po sila. Kasi may nadaanan na kaming report na temporary ID pa lang yung nakalagay pero naka-yes na sa implementing unit.
26 lang po ang ating implementing unit sa DepEd Palawan. So yung iba no. Ano ba itong implementing unit? Sila yung may fiscal autonomy or yung budget, sa madaling salita, yung budget hindi na nanggagaling sa division office. Direkta galing sa DBM papunta sa kanila. So dito pa lang tinatanong na kung ano yung SBM level of practice ninyo. For example, level 2. And then yung learning modality implemented by school. Example, siya ay nag-radio based at printed. Tinatanong din dito kung ano yung curricular offering ng school. So, kung kayo ay purely junior high school, tick nyo yung A. Kung kayo ay uh, junior high school with senior high school, katulad ng example natin, i-click yung B. Kung kayo ay senior high school, standalone na nag-iisa lang yan sa Palawan, click yung C. So, kapag junior high only, hihingihan lang kayo ng number of sections sa junior high school. And then, tapos na. Try natin kung junior high school only. Magbaback lang po tayo. Yan. Tatanungin po tayo kung ano yung mga special programs na ini-implement natin sa school. At yan din yung nakalagay dito. So, kung mag-yes kayo, tatanungin kayo sa next section kung ano-ano yon. Pero pag no kayo, magpo-proceed tayo sa next section. Hindi na tayo tatanungin kung ano-ano yung mga special programs. Diba, ni-click natin yung yes. Yan ang ating makikita. I-tick nyo lang dyan as many as applicable. Okay, multiple answers yan eh. And then, ibabak natin. Paano kapag no? Kapag no, tatanungin na tayo ng number of sections. Paalala po, ang hinahanap dito ay number of sections. Ulitin ko, number of sections, hindi number of learners. Yan po, halimbawa lang, nag-iisang section pa lang kayo, lagay nyo lang ganyan. And then, click next. Tatanungin din kayo kung nag-o-offer kayo ng senior high school. Tandaan natin kanina, ang clinic natin ay junior high school lang. Kaya possible dito, hindi kayo nag-o-offer ng senior high school. Yan. Tatanungin din kayo kung kayo ay isang annex or extension na wala pang school ID. Siyempre, no. Pero kung i-click ninyo yung yes, dapat ang prinobide nyo doon sa umpisa ay temporary ID. Pag click nyo yung yes, ilalagay nyo lang naman yung school ID ng mother school nyo. Kapag click nyo yung no, proceed tayo sa next. Yan. Kiklik na lang yung submit. So, back tayo doon sa part ng curricular offering. So, kayo ay junior high school with senior high school. Click ang next. Tatanungin kayo kung anong program ang ini-implement nyo. Halimbawa, itong Coron School of Fisheries kasi ang example natin, nag-implement sila ng special program, yes. Halimbawa sila ay textbook school kasi. Next. Yan. Tatanungin kung ilang number of sections. Halimbawa lang, malaki kasing school ito. Then next. So, sila po ay nag-o-offer ng senior high school. So, dito sa tanong na to, ang sagot niya ay yes. Kapag nagsagot po tayo ng yes, tatanungin na tayo kung nag-o-offer tayo ng mga senior high school track and strand. Diba, nag-offer ka ng academic, i-click mo ang yes. At i-check as many as applicable kung ano yung mga academic tracks na ino-offer ninyo. Halimbawa, GAS at STEM. Yan. Then, click lang ng next.
Okay. Does the school offer technical vocational livelihood? Okay. Yes. Pag nag-yes tayo sa TVL, tatanungin ulit tayo kung nag-offer tayo ng TVL Agri-Fishery Arts. Halimbawa, nag-click tayo ng yes, tatanungin naman tayo kung ano yung mga specialization na ating ino-offer. So, kailangan may ma-click tayo dyan. Halimbawa, kayo nag-offer ng agri-crop production, NC2, uh, tapos aquaculture, ganon. Yan naman po ay example lang. And then click next. Okay, does the school offer TVL economics? Halimbawa lang, siya ay no. So, hindi na kayo tatanungin kung ano-anong mga economics specialization yon. Diretso na kayo sa sunod. Halimbawa naman pagdating dito sa ICT, nag-offer kayo ng ICT, click yes and then next. So, dyan yung makikita kung ano na namang mga specialization ng ICT yung ino-offer ninyo. So, halimbawa, sabi, take as many as applicable. Okay. Yung mga ganyan. Ano pa ba? Computer programming, halimbawa. Example lang naman yan. And then, click next. Halimbawa naman sa TVL Industrial Arts, hindi kayo nag-offer nyon, click nyo lang yung no. Ito, example lang. Okay. Nag-offer ba kayo ng sports and arts and design? Parang dalawa lang nag-offer nito sa Palawan. So, click no. Then, next. Pag-click nyo ng next, tatanungin kayo kung kayo ay extension and annexes without school ID. So, halata naman na no. So, no. Kapag nag-yes kayo, ipoprovide nyo yung school ID ng mother school. At the same time, yung dapat yung in-input nyo nung umpisa ay temporary ID. Then click next at i-click ang submit. Pag click natin yung submit, mapupunta na ito doon sa review facility ng planning and research. At doon, i-check namin kung maa-accept or not accepted ang inyong report. Paalala po, ang mga not accepted report ay good as wala pang report. So, kapag nakita nyo, i-monitor po ninyo palagi. Kasi kapag not accepted, ibig sabihin kinakailangan nyong mag-submit ng tamang report kasi may mali doon sa inyong report or hindi pwedeng tanggapin yung inyong report. Kailan dapat i-update ang school general information? Kung mayroong pagbabago, hindi po ito monthly ha. Kung may pagbabago lang sa inyong school general information, kayo ay mag-a-update nito. Ano-ano mga halimbawa nyon? Halimbawa, nagdagdag kayo ng section. Halimbawa ay nagkaroon na kayo ng school ID. Halimbawa, nagdagdag kayo ng learning modality or nagbago or nagdagdag kayo ng special program. Yun lang yung mga instances na dapat ninyong i-update. Pero kung tama na sa umpisa, pag accepted na, tapos hindi naman, wala namang pagbabago sa school general information, so okay na yon for the whole year. So click lang ang submit. And then, saan natin siya imo-monitor? Punta lang sa ating DUDGT site, sa website, at i-click itong View and Monitor Report on School General Information. Pag-click natin, yan, re-redirect tayo dito at nandito yung ating status. Katulad nga ng sinabi ko, ito ay online spreadsheet. Nandito po sa ilalim ng screen. Sa lower left ng screen, yung mga worksheets. Dito yung secondary at nandyan yung mga report na inyong in-upload at ni-review namin. Kung halimbawa nahihirapan kayo maghanap ng inyong school, nakalagay naman dito sa taas, Control F to find in the page. Control F nyo, tapos type nyo yung school ID nyo, lalabas lahat ng or dadalhin kayo sa mga submitted report ninyo.
So, common errors or common reasons na hindi na-accept ang report ng secondary school. Ganun din, too large number of sections. 'Di ba? At saka ito ay, ko alam kung bakit nag-report siya na siya ay IU or implementing unit. Too large number of sections ulit. So, number of sections po, hindi po number of learners yung hinahanap natin dyan. Then, established school naman siya pero ni-report niya na siya ay walang school ID. Yan o, too large number of school, not an IU. Si school head, si district head, dapat po minomonitor itong ating data gathering tool. Susunod na po ang ating next topic. Good day everyone. Our next topic is the School Form 4 or the Monthly Learners Movement and Attendance. Topic na to, i-discuss ko yung actual school form and then kung paano siya isa-submit through the DUDGT. So punta tayo sa Excel format ng ating school form. Ito po ang ating School Form 4. Actually, ito ay unang na deploy noong 2014 sa bisa ng DepEd Order number 4 series of 2014. So yun yung unang adoption ng new school forms. So dito i-explore muna natin ang mga data elements sa school form 4. So dito sa taas, by the way pala mga sir, bali ang school form 4 at iba pa nating mga official school form ay hindi pwedeng i-modify. So, hindi natin yan pwedeng i-personalize, lagyan ng mga logo ng school natin. Hindi po pwede. Logo lang ng DepEd National yung nandyan. Kahit ng SF9, SF10, hindi po yan pwede. Region, type lang po natin dyan yung 4B dahil maliit lang yung kanyang box. Pero kung pwede ninyong i-adjust, lagay nyo dyan 4B Mimaropa. Division, Palawan. Okay, district. Kung anong school district po kayo, kahit na secondary, ilagay yung district ninyo. Ang example po natin ngayon ay elementary. School ID and name of school. May lilinawin lang po ako sa part ng school ID at name of school. Mayroon tayong statement na nagsasabi na temporary school ID and school name should not appear directly on official school form. So halimbawa ako ay extension or annexes without school ID. Ang ilalagay ko dito sa part ng school ID, sa form, sa official form ha, itong pinag-uusapan natin ay school form, ay yung school ID ng mother school. Pagdating dito sa school name, dito na natin ilalagay indirectly yung ating school name. Pag sinabing indirect, hindi siya direct. Example, yung extension ng San Nicolas Elementary School. Lalagay niya dito, San Nicolas Elementary School, San Isidro Extension. Ganon po. Kaya hindi siya mag-a-appear directly sa school forms. Sa SF10, SF9, ganun din po. At ito ay sa lahat ng extensions and annexes na wala pang school ID. Pero mamaya sa pag-a-upload sa online DUDGT, temporary school ID yung ilalagay natin. Pero yung attachment, ganito nga. Hindi nakalagay yung temporary school ID dito. Kasi po ito ay official school form, official document. School year 2020-2021. Okay, mahalaga rin po ito. May mga hindi tayo na-accept dahil mali yung school year. 2018 pa yata yung nakalagay doon. So, nag-report siya 2018. So, kahit na sabihin natin na gusto niyang i-report yung ngayong school year, official document ito kaya dapat tama. Report for the month of, lagay lang po yung month. Sa example natin ngayon, January. Bali, pang-apat na buwan example. Halimbawa lang pang-apat na buwan na, January. So, hindi na natin kailangang ilagay dito yung 2021 kasi may nakalagay naman na school year. Hindi naman naabot ng 2 taon ng ating school. So, ayan. Yan po ang mga data elements natin sa HEAP. Dito lang kadalasan sumasabit sa school ID at school name ng mga extension and annexes na wala pang school ID. So stick lang po tayo sa mga data elements. Sabi dito, name of advisor.
Sabihin hindi nyo na dito isasama yung mga walang advisory, yung mga subject teacher, at saka mga school head, yung iba nilalagay pa dito sa baba. Wag na po, kasi ito ay learners movement at ang data elements naman na nakalagay sa taas ay name of advisor. Yan. Yung mga pangalan po na yan ay gawa-gawa lang. Kung nagkataon na may kapangalan, hindi po yan sinasadya. And then grade level or year level. Bali grade level na lang ito. So yung K, yan ay kinder. Pwede nyo namang buuin. Pwedeng kindergarten. May nakikita pa po kaming prep. Wala pong prep ang public schools ha. Kindergarten. Walang prep. So, pwede rin dito buuin grade 1. Kung sa high school, grade 7, grade 10, ganon. Grade 11, grade 12. So, name of section. Naglagay na lang ako dito ng letter pero kung mayroon kayong naka-assign na name sa inyong section, ilagay po ninyo. And then, makikita natin yung mga data header natin dito. Registered learner as of the end as of end of the month. Ibig sabihin kung ilan yung learner ninyo noong January. Attendance. Yung daily attendance, inuulit po namin, walang bagong guidelines tungkol sa pag-check ng daily attendance ngayong new normal. Si school head or kayo na po sa school ang bahala sa pagre-record niyan. Pero dapat mayroon yan dito. Percentage for the month. Ito yung percentage of attendance. Ito ay for school use only kasi kami nagpi-percentage sa buong division. So ito dapat minomonitor din ni school head. Dropout. Itong susunod na mga data elements natin, dropout, transfer out, and transfer in, mayroon siyang sub header. Mayroon siyang nagtatatlong data elements sa ibaba. Okay, ito sabi, A, cumulative as of previous month. Ibig sabihin, cumulative as of, sa case natin ngayon, as of December yung nandito. B, for the month. Ito lang yung nasa January mismo na nire-report natin. Nakikita nyo naman yung galaw ng mouse, di ba? And then, the third, cumulative as of the end of the month. Ito yung A plus B. Ibig sabihin katulad nitong sa advisory ng grade 3, mayroon siyang dropout siguro nung December or November ito. Wala siyang dropout ngayong January sa reporting month. Pero mayroon pa rin siyang lumalabas dito sa cumulative as of the end of the month. Kasi nga ito ay cumulative as comes from the word cumulative. Ibig sabihin kung mayroon ng instance sa previous months, mag-a-appear yan dito unless na-recover nyo yung dropout na yon at yan ay inyong ire-remarks. Yan po, mamaya linawin natin yung mga part na ito. Sa transfer out, pareho din, ganun din. Cumulative as of previous month, for the month, and then cumulative as of the end of the month. So yan, katulad itong isa, wala siya nung previous months, pero mayroon siya ngayon, kaya nagkaroon siya ng number dito. And then itong si grade 2, mayroon siya noong previous months, wala siya ngayong month, pero may mag-a-appear pa rin dito kasi nga cumulative. Ulit-ulitin ko pa yung cumulative na yan. Transfer in, ganun din po. Sa case po natin, kapag tumataas yung enrollment, una kong hinahanap yung sa part ng transfer in kung may dagdag. Anyway, pwede rin naman talagang tumaas yung enrollment dahil sa late enrollees. I-remarks nyo yan kapag nagbabago yung enrollment ninyo. So, ganun din, cumulative as of previous month, cumulative for the month, and cumulative as of the end of the month. May lilinawin po ako dito sa dalawa na to. Sa transfer out and transfer in. Paglilinaw. Ang nire-record po sa ating SF4 ay yung learners movement within the school year. So, hindi po dito kasama yung mga move in at move out. Kasi may nakita akong report na October pa lang, ang dami-dami na po ditong nakalagay sa transfer in.
Palagay ko hindi transfer in yon, mga move in yon. Ang kinukuha po natin dito ay yung nag-umpisa sa ibang school, ngayon, yung transfer in, yung nag-umpisa sa ibang school ngayong school year 2021 and then lumipat sa inyo. After isang buwan, dalawang buwan, lumipat sa inyo. Yun po yung transfer in. Ang transfer out, nag-umpisa sa inyo ngayong school year 2020-2021 and then after several months, gusto nang lumipat or lumipat na sa ibang school. Yan po, paglilinaw yan. So, ganito po yung tamang pag-fill out ng SF4. Kung tutusin, ito nga dapat isisiro pa natin yung mga blank. Pero acceptable na ito kung ganito. And then, sa mga big schools kasi, nagmo-multiple pages yung kanilang SF4, which is okay lang naman. Pero, huwag kalimutang i-summarize dito sa ilalim. Itong i-highlight ko na part, yan. Yan po yung summary. Kung halimbawa marami kayong kinder, dito sa part na ito, maraming advisory yung kinder, halimbawa tatlong section, pagdating dito, total na sila ng mga sections na yon. Yan, pagdating dyan. Pagdating po sa junior high school, paalala lang po yung mga junior high school and senior high school, pwedeng ipagsama yan sa isang SF4. Pero, nakikiusap kami na i-breakdown nyo dito sa total. May subtotal kayo ng grade 7 to 10. May subtotal kayo ng grade 11 and 12 bago pa yung grand total. Para naman po madali sa amin sa nagre-review. Pagdating po sa senior high school, nakalagay po dito per specialization. Yung sections nyo, nandyan nakalagay. Hindi lang yung basta TVL, yun na yun. Hindi po. Per section din sila. So, ayan. Pa sa senior high school may nadagdag lang po na shift in and shift out. So, madali na 'yon. Alam na 'yan ng mga taga senior high school. So, pagdating dito, ito na yung total or summary ng mga levels dito sa itaas. Yan. Ito yung as of the end of the month. Ibig sabihin, nabawas na dyan yung nag-drop out, nag-transfer out, at nadagdag na yung late enrollees at transfer in. Dating dito sa average attendance, kayo na pong bahala kumuha dyan. Pero usually, hindi ito tumataas dapat sa registered learners as of the end of the month. Bihira yung tumaas. And then, ito na rin yung summary ng dropout, yung summary ng transfer out, at yung summary ng transfer in. Ngayon, tanong, alin sa mga data elements dito ang ire-report natin sa DUDGT? Dito na nagkakatalo. DUDGT. So, i-highlight ko po yung mga nire-report natin sa DUDGT. Ito, lalagyan ko ng kulay. Kulay green para sa DUDGT. Yung medyo light lang. Yung makita nyo lang na may kulay. Yan. Yan. Ito. Yan po ang ating mga data elements na nilalagay natin or nire-report sa DUDGT. Anong gusto mong palabasin dito? Ang ibig sabihin, yung number of registered learners, male and female, okay, given yan, alam natin yan. Pagdating dito, yung average attendance. Ulitin ko po average attendance. Hindi po itong percentage of attendance. Discrepancy agad yan, not accepted agad yan. Tandaan po natin, dapat yung uploaded at yung report natin sa online Google Form ng DUDGT
perfectly match. At dapat justified siya kapag tinignan namin sa history of submission. Sa dropout, itong cumulative as of the end of the month ang ating kinukuha. So, dyan po marami ring nagkakamali. Previous month, mayroon silang dropout, dalawa. Pagdating sa susunod na month, ang report, wala na. Nung tinanong, kasi raw wala silang report for the month na yon. Dapat mag-a-appear pa rin yun kasi nga nakalagay rin doon kahit sa Google form na cumulative ang ating ire-report. So, kung katulad nito, sa grade 5, wala naman siyang dropout for the month. Pero may ire-report ka pa rin dahil nga mayroon siyang dropout noong previous months. So, cumulative siya, dapat siyang i-report. So, dyan makikita kasi yung history ng nung learner's movement. Masusubaybayan talaga. Ganon din sa transfer out. Kapag nagbawas yung enrollment ninyo na report, registered number of learners, hinahanap namin yan sa dropout or transfer out. Katulad nito, sa grade 2, wala siyang transfer out for the month, pero mayroon siyang transfer out nung previous months. So may lalabas pa rin sa ire-report natin sa DUDGT. Hindi lang itong mayroong transfer out for the month. At the same time, itong parehas din dito sa transfer in. So yung data, pinaghalo ko yung may previous months na walang current month at yung mayroong previous months mayroon pang current month. Kasi idadagdag nyo yan eh. Katulad nito, may 1 siya na transfer in noong sa kinder, noong previous month. Dito wala. Bali parang mangyayari lang yun. 1 plus 0 lang yun eh. Kaya mayroon ka pa ring 1. Okay. Sana maliwanag na po yan. At sa paalala ulit sa lahat ng nagsasubmit ng SF4, huwag kalimutang pirmahan. Kapag wala pong pirma, automatic not accepted yan. Paalala po sa lahat ng parating pa na reporting, kapag nagre-require ng uploaded document in PDF, ibig sabihin required yung pirma ng school head doon. Pipirma ng ang pipirma sa official documents ay yung full-fledged school head. Kung under kayo ng cluster head, yung cluster head ang pipirma. So, sa laptop kasi na issue sa amin, pwede magpirma sa screen. So, pipirma ako. Yan. Diba? Nagpirma. So, anong gagawin natin dito? Turuan ko na rin kayo kung paano ito i-convert sa PDF. Kapag nalagay na yung pirma, kasi dalawang klase yung pag-convert natin sa PDF. Una, i-print ninyo at pirmahan pagkatapos i-scan uli or ilagay yung digital signature dahil nga ngayon pandemic ina-accept yung digital signature basta alam ni school head. Pagkatapos, i-convert into PDF. Paano mag-convert? So una, dapat tama yung inyong print area. Please po, wag na po mag-submit ng putol-putol na school forms. Pangalawa, wag po mag-submit ng school forms naka-attach na lahat ng school forms. Simula SF1 hanggang SF10 nandoon. Wag po ganon. So, set up muna natin yung page area. Page setup. Click lang natin yung 1:1 lang. Pagandahin pa natin yung margin. Ganyan lang po yung nagsiset up sa Excel. Ang Excel, pag Microsoft Excel po, yung Excel yung mag-a-adapt sa size ng papel. Hindi yung papel yung dadami. Yan, oh. Nakita nyo? Isang page na lang siya. So, ang gagawin nyo kapag na-set up nyo na, click nyo yung Save As, and then Browse, at palitan ang file type. Gawing PDF, and then Save.
Walang nangyari pero nandoon na po yun sa aking documents. Naka-PDF na siya. Malinaw at maganda pa, may pirma na rin. Yan po. So, yan yung pag-prepare ng school form. 4. Susunod na topic, paano siya i-upload sa ating o paano na yung reporting sa ating DUDGT. Same steps, punta tayo sa ating DepEd Palawan website, depedpalawan.com, punta sa offices, hanapin ang Planning and Research, and then number 1, Division Unified Data Gathering Tool. Okay. Yung wala pang mga template, nandito po ang mga template. Provided lahat. Yan. Punta tayo dito sa number 3, School Form 4. At sabi, i-click daw dito, click here to go to the online data gathering tool for SF4. So, click natin. Magsasample na lang po tayo kung ano yung mga dapat nating ilagay. So, yan. Name of contact person. And then cell phone number. Ngayon, ano yung sample natin kanina? Report for the month of January. Paalala rin po kapag yung nakalagay doon January pero ang ni-report nyo dito February, hindi rin po yan ma-accept. Then click next. Tatanungin naman tayo, elementary, junior high school, or senior high school. Ang example natin ay elementary. Yan. Huwag po tayo malilito. Nakalagay po per section kung ano yung ating nire-report. Nakalagay dito SF4 Elementary, number of registered learners. Male, female lang yan. Mag-ano na lang tayo dito. Example na lang. Halimbawa ay dito ay 12. Lagay lang po kung ilan yung male, female based doon sa SF4. Example na lang tayo ha. Okay, kung wala naman kayong non-graded, lagay nyo lang 0. Lagi lang pong tignan kung saan tayo nag-i-encode. Then, click next. Okay, ang susunod dito ay average attendance. Napakalinaw po dyan nila sinasabi, average attendance, hindi po percentage of attendance. So, dapat less than or equal lang yan doon sa number of learners natin. Example na lang tayo para lang makita natin kung ano yung mga number of dropout. Sabi, number of dropout as of the end of the reported month. Yung word na as of po, yan po yung nagre-represent sa cumulative count. As of, ibig sabihin, simula nung unang buwan hanggang sa nire-report nyong month, ilan na ang inyong dropout. So, dito may 1. Example na to, hindi na po ito connected doon sa ating ginawang sample na SF4 kasi nga matatagalan tayo. And then click next. Transfer in. As of the end of the month din po ito. Cumulative. Ulit-ulit po yan, cumulative. May 1 siya,
nag-transfer noong November pa. Oh, yan. Then click next. At yan, oh, mag-a-upload na po kayo ng school form. So, add file. Oh, pero bago kayo mag-upload, mag-remarks muna kayo. Kung halimbawa dumagdag yung inyong enrollment, sabihin nyo due to has increased due to late enrollees. Ganon. Yung mga hindi nakikita doon sa school form. Kasi yung kung nakita naman namin na dumagdag dahil sa transfer in, nandoon na yun eh. So, kung nawala yung dropout, nagay nyo, dropout learners were recovered. Ganon. And then, optional lang naman to. Kung wala, ay di wag nyo nang lagyan. And then, add file. Hanapin lang po natin yung file destination ng ating kinonvert kaninang PDF. At dito sa ating i-add na file ay PDF lang po ang tinatanggap nito. Okay, select file and open. So makikita natin dyan, click ang upload at makikita natin dito yung progress ng uploading. Ayun, bilis. Okay. At pag natapos yan, i-click lang po yung submit. At pag na-submit, ang ating school form 4 ay subject for review. So sa ngayon po medyo natigil tayo sa pagre-review dahil maraming prioritize na mga ibang reports na kailangan. Pero simula po ngayong week, tuloy-tuloy po naming ipaprocess yan lahat. So hintay-hintay lang po, siguraduhin na tama yung in-upload na report dahil makakatulong po yan sa inyo at lalong-lalo na sa amin. So saan natin titignan or imo-monitor ang ating report? Punta po tayo ulit sa DepEd Palawan website, sa Planning and Research, DUDGT, and then click here to view and monitor the report on School Form 4. Click lang yan. Mariredirect tayo sa inyong report. May kita po ninyo dito na may summary agad. Ito, mayroon na agad tayong example halimbawa. Nag-load na kaya lahat? Hindi pa naglo-load. Makikita nyo na po agad sa in-upload ninyo. Naka-arrange din po ito na from the latest submitted. So hanapin nyo lang dyan yung report nyo. Makikita nyo agad dito sa summary kung mayroon kayong sablay. Di ba? Kung mayroong sablay, pahabulan na agad ng submit ulit. Huwag na hintayin ma-review dahil pag ni-review namin yan, sigurado not accepted din yan kung may sabit. Yan po. Summary ng registered learners, average attendance. Okay. So, common errors. Common errors sa SF4. Number one ay yung history ng submission. Sa unang report or pangalawang buwan, mayroon siyang transfer in. Pangatlong buwan, nawala na yung transfer in na report. Samantalang dapat nandoon pa rin yun dahil nga cumulative ang ating reporting. Pangalawang trending na reason, itong part ng average attendance. Kasi sa average attendance, nire-report yung iba, ang naire-report nila ay percentage of attendance. Kaya halimbawa yung total enrollment nila sa school ay 100 lang. Pagdating dito sa average attendance nakalagay dito 1,400. Kasi nagwa 100 yun eh. 'Di ba? Nagwa 100. So ganun po. Yan yung mga common errors. At yung pangatlo, yung total na nakalagay doon sa school form 4 na uploaded at permado ni school head, hindi nagmamatch dito sa mga summary na ito. Doon yan, tinitignan namin yan ay by grade level. Hindi po nagmamatch dito kaya, syempre, not accepted. Minsan nga chinecheck namin, doon mismo sa pag-compute sa school form 4, nandoon mismo yung mali. Pang-apat,
Wala pong perma ang school form 4. So, automatic, kahit gaano katama yung in-upload na data, not accepted po yan. Kasi nga, kailangan ng perma. Okay. Reminder, ang pag-upload po ng school form 4 sa in the context of DepEd Palawan ay monthly. Every month po. Bakit? Para ma-monitor natin mismo yung movement ng learners. Yan ang reason dyan. Pero kung titignan nyo, napakahalaga din yan sa school. Kasi yung movement ng learners sa school nyo, mamomonitor nyo. Mahalaga itong pang-detect ng ng student at risk of dropping out. Lalo na't ngayong pandemic. Gamitin po ninyong tool ito para maagapan yung ating mga possible dropout sa huli. So, yan po. Hindi na po pala tayo magsasample ng junior high school at senior high school kasi parehas na proseso lang. Yung junior high parehas sa elementary. Pagdating sa senior high school po, in-expand lang siya by track and strand. Maganda na po sa ating susunod na topic. Our next topic, School Form 7 or School Personnel Assignment List and Basic Profile. Unahin po natin ang actual School Form 7. Ito po ang ating School Form 7 at nag-fill out ako ng sample. And then School Form 7, actually ito rin ay kasabay ng School Form 4. DepEd Order number 14 series of DepEd Order number 4 series of 2014 at may mga update siya sa DepEd Order number 58 series of 2017. So paano ba at ano-ano ang mga data na kailangan dito sa School Form 4? School Form 7. So, yan. Katulad ng School Form 4, ito po ay official document. Hindi natin pwedeng i-modify or i-personalize. Add ng rows, pwede dito sa ibaba para ma-accommodate yung ibang mga personnel. So, sino-sino ang ire-report sa School Form 7? Lahat po ng personnel ay dapat i-report sa School Form 7. Nakalagay nga dito, School Personnel List and Assignment. Assignment List and Basic Profile. Hindi siya sinabing Teacher's Assignment. Hindi siya sinabing School Head Assignment. Nasabi, School Personnel Assignment List and Basic Profile. So, sino yung mga personnel natin? Yung ating mga teachers, syempre, regular permanent teachers, ating school head, non-teaching personnel na regular permanent, at iba pa. Kasama ang ating mga contractual, volunteer, LGU-funded personnel, at iba pang mga hindi permanenteng personnel. At kasama rin yung mga provisional senior high school teachers. Yan, nandito po ang example. Nandito ang ating school information sa taas, school ID, school name. Ulitin ko po, temporary school ID, and school name of extensions and annexes without school ID should not directly appear on official school forms. Na halimbawa ko 'yon kanina sa school form 4. So, may temporary ID ako, hindi ko pwedeng ilagay dito sa school ID part. Ang ilalagay pa rin dito ay yung school ID ng mother school. Pagdating sa school name, pwede mo nang i-affix yung school name ng annexes and extension na wala pang school ID indirectly. Ibig sabihin, katulad ng extension ng San Nicolas Elementary School, San Nicolas Elementary School, San Isidro Extension. Ganon. Okay. Region 4B, kung kakasya dyan yung Mimaropa, ilagay. And then, Division, Palawan, District, Coron Inland, and School Year. Ang susunod na level dito ng mga data, hindi pa po ito yung actual School Form 7, yung in-highlight ko na yan. Yan po ay summary of positions. Kung ilan yung humahawak ng bawat plantilla position na yan.
So, hindi siya yung school form 7. Kaya pag kinoment namin na include the uh, locally funded personnel in SF7, hindi sapat na nandito lang sila nakalagay sa summary. Dapat nakalagay sila doon sa list mismo. So, nandito po naglagay ako ng example na kung paano pag-fill up ng school form 7. Yan. Ang ating data elements, employee number or tax identification number. Employee number sa mga regular permanent na may payslip at TIN doon sa mga contractual na walang, syempre hindi kasama sa ating plantilla. Name of school personnel. Yan, nakalagay din dito, arranged by position descending. Ibig sabihin po, nakasort yung paglalagay ng ating mga personnel simula sa pinakamataas na rank pababa. Kung nahirapan kayo tumingin ng rank, tignan ninyo sa salary grade. Sex ng ating personnel, MF na lang, understood na yan. Fund source, yan. Lalagay nyo dito kung regular permanent at saka yung senior high school provisional teachers, yan ay DepEd National Fund. Kung halimbawang subsidized na madrasa alive teacher, yan ay lalagay dito DepEd subsidized. Hindi siya directly DepEd National Fund. Dito rin pwede ring LGU municipal kung yun yung nagpupondo. Kung walang bayad, volunteer, ilagay nyo rin dyan, volunteer. And then position designation. So position na lang kung ano yung actual position ng personnel. So halimbawa lang ito, pati po yung mga pangalan dyan gawa-gawa lang kung may madaan na nakaparehas na pangalan, yan ay hindi sinasadya. So halimbawa principal 4 siya, syempre siya yung maunguna kasi siya yung pinakamataas. Yung sumunod sa kanya yung dalawang teacher 2. Sunod ay yung isang teacher 1. Sunod pa yung administrative assistant 2 at sumunod na yung dalawang locally funded teachers. So yan po. And then nature of employment or status. Siyempre karamihan sa atin regular permanent. Pagdating doon sa mga senior high school, regular provisional sila. Regular sila pero hindi permanent. Yung iba, contractual. Yung mga substitute natin, yung mga LGU funded, contractual yan. Kasi kahit na buong taon yan sa inyo, yun lang yung kanilang contract. Educational qualification, nakikiusap po kami dito sa degree. Kung pwede isulat ng buo, i-type ng buo yung degree ng ating personnel. Then kung ano yung kanilang major at minor. Pagdating po dito sa subject thought, lalagyan lang po ninyo ng subject thought yung teacher. Itong si school head, teacher aide, si admin assistant, huwag nyo nang ilagay. O i-note nyo na lang dyan na uh, office functions, parang ganun. Clerical functions. So, pagdating dito sa remarks, napakahalaga po ng part na ito. Dito nyo ilalagay yung ethnicity ng personnel. Una. Pangalawa, cluster heads. Ito sa context na ng DepEd Palawan kasi napakarami nating cluster head para ma-monitor din po namin. At the same time, ma-justify ninyo yung number of teachers ninyo kasi pag principal may required number of teachers yan. So hindi ma-meet sa isang school, kaya mayroon siyang cluster school. Si cluster head, dapat po nakasulat yung kanyang pangalan sa lahat ng school na sakop niya. Ulitin ko po, si cluster head, lahat ng kanyang hinahawakang school, nakasulat doon yung kanyang pangalan as cluster head. So, halimbawa sa school na ito yung main school niya. Lagay nyo lang dito. Main school, yan.
So malalaman namin na yung main school niya ay yung school na ito. Pangalawa, kung cluster school niya naman ito halimbawa at hindi niya main school, ire-remarks nyo rin dito kung saan yung kanyang main school para alam din po namin at ma-track namin yung paglipat-lipat ng mga school head. Napakahalaga po nito dahil ang cluster head bibilangin lang sa kanyang main school pagdating doon sa DUDG. Kahit na nakalagay yung pangalan niya dito at naka-remarks sa part na, at nakalagay sa remarks na siya ay naka-main school sa ibang school, hindi siya bibilangin sa DUDGT. Nandito lang siya pero hindi siya bibilangin doon para maiwasan natin yung pag-bloat ng number of full-fledged school head or cluster. Isa pang kahalagahan ng remark, ito applicable lalo na sa mga high school natin, secondary schools na implementing unit, may mga sariling plantilla. So, ilalagay po natin lahat dito. Magkakatalo lang yan sa pagdating sa remarks. Halimbawa, itong si teacher na ito ay hindi naman nakaplantilla sa inyo, pero sa inyo nagtuturo. Ilalagay niyo yan dito na detailed from. Tapos ilagay nyo kung anong school. Ibig sabihin mabibilang siya sa school na ito. Pero hindi nakalagay dito na hindi siya nakaplantilla sa school na ito. Pagdating sa DUDGT, mabibilang siya. Okay. Kapag ang nakalagay naman dito ay detailed to, ibig sabihin nakaplantilla siya dito sa school na ito. Pero nagtuturo siya sa ibang school. Pagdating sa DUDGT, hindi siya mabibilang sa school na ito. Yan po linawin natin yung detailed from at detailed to. Pwede nyong ilagay lahat ng personnel sa list sa inyong plantilla dito sa list of personnel. Siguraduhin lang po na malinaw ang remarks para alam namin kung bibilangin siya sa DUDGT or hindi. Yan, kasi diyan nagkakatalo sa summary sa DUDGT. Ito po yung actual school form 7. Ito yung actual list of personnel. So lahat, ultimo mga contractual, mga part-time, mga basta lahat, MOE funded, basta nagtatrabaho sa inyong school or nakaplantilla sa inyo, nakalagay po sa school form 7. At isa pang paalala, ang position, kung paano siya isusort, ay based sa position descending. Yan po. At uulitin natin, huwag kalimutan ang pirma ni school head. At kung kailan siya updated. So, ang ating school form 7 ay hindi monthly na katulad ng SF4 ha. Kailan mag-a-update ng school form 7? Siyempre, unang-unang update dapat ay noong beginning of school year. October, bago matapos dapat ang October, meron na sanang SF7 sa division office. Pangalawa, kapag doon sa sinubmit nyo nung October ay may nabago. Paano may nabago? Nagpalit kayo ng school head. Ito yung mga cases na kailangan mag-update din ng school form 7. Una, nagbago ng school head. Pangalawa, may na-promote. Pangatlo, may lumipat na personnel. Pangapat, dito sa mga contractual na ito, may nagtapos ang kontrata. So, update na naman kayo. Panglima, nagbago kayo ng assignment sa school. Halimbawa, si grade 1, nilipat nyo sa grade 4 in the middle of school year. So, magpapalit din kayo ng school form 7. Yan. At ang school form 7 kasi ito yung basis ng pag-determine ng need ng school. Halimbawa, may mga nagpapa-reclass sa inyo, may mga nagpapa-promote. Okay, laging naka-attach sa ranking yung school form 7. So, kaya malinaw yan. Dapat
nakasubmit sa division office. Hindi lang dala-dala nung nagsasubmit ng document. Babalidate yan sa planning eh. So, yun po. Kung may tanong, syempre mamaya i-type nyo lang doon sa ating evaluation link. Hindi po pala natin nilagyan itong schedule at daily program kasi kayo na yung bahala dyan. Sila teacher lang yung lalagyan dyan. Yung iba, remarks na lang. Okay. Next. Dahil tapos na tayo mag-fill out, mag-prepare ng form, na-check na ni school head, na-check ng committee, pinirmahan ni school head, ready na para sa submission sa division office. Magsasubmit po tayo through the DUDGT online form. Punta tayo sa ating DepEd Palawan website, depedpalawan.com. Punta sa offices, planning and research, division, unified data gathering tool. And then, click dito sa number 4 or dito sa ilalim ng number 4, School Form 7, School Personnel Assignment List, and Basic Profile. Okay. Click here to go to the online data gathering tool for SF7. Re-redirect tayo sa Google Form. At dyan agad, ipaprompt tayo kung ano ang level yung ating i-report. Mahalaga po ito sa mga integrated school natin. So, specify po ninyo kung ano yung level na i-report ninyo. So, kung integrated junior to senior high school kayo, pili kayo dyan. Hindi pwedeng magkabaligtad. Baka kasi ang ma-attach ninyo, SF7 ng junior high sa senior high. So, ang ating example ay elementary. Click tayo ng next. So, papaliwanag na natin ito yung bawat part. Yan, may simple instruction dyan. Then, kung naintindihan yan, click proceed and then next. Yan. Temporary school ID or school ID. So, although doon sa actual school form 7, ginagamit natin yung school ID or temporary school ID. Although doon para sa ating mga schools na wala pang school ID, yung annexes and extensions. Although doon sa ating school form 7 na actual, hindi pwedeng gamitin yung temporary ID. Pagdating dito, pwede nyo nang gamitin. Yan. School ID, halimbawa, name ulit ng designated or in charge sa preparation of this report. Not necessarily the school head, kundi kung sino yung in charge para pag may problema, mayroon kaming kukontakin. Okay. Section 1. May nakalagay naman po dito yung kung anong item yung ating i-report. Yung basic kasi sa public school, yung teacher 1 to master teacher 2. Sigurado mayroong teacher 1 to 3 sa isang school. So, okay. At ito ay regular permanent. So, paalala po sa mga senior high school natin, kapag nagre-report kayo ng junior high school, huwag nyong isasama yung provisional senior high school teachers. Pag nagre-report naman po kayo ng senior high school, huwag nyong isasama dito sa regular permanent yung provisional. May sarili po silang section dito sa Google Form. Mag-example na lang tayo. Hindi ko na na-memorize kanina. Parang 1. Tapos kung wala, lagay nyo 0. I-confirm nyo yan na 0. Halimbawa, wala kayong master teacher, 0, 0 lang. And then, okay. Tatanungin kayo, ito kasi yung mga bihirang item. Does the school have special education teaching personnel actually working in school? Itong mga, hindi lang ito teacher 1, teacher 2 na nagtuturo ng SPED. Ito yung item talaga ng special education teacher. Mas mataas yung salary grade nito. So, kung wala, i-click nyo lang na no. Kung mayroon, hanapan kayo ng bilang niyan. Okay. Sunod, do you have special science teaching personnel?
O, iba rin ito. Ito mga special item ito. Senior high school lang yata yung mayroon ito. So, yan ay nasa salary grade 13. Kung i-yes nyo yan, hahanapan kayo niyan. Does the school have other teaching item personnel actually working in school? Paalala po pala, lahat ng ire-report natin sa DUDGT, yung actually working in school lang. Yung nakikita nyo lang dyan sa school, sa paligid nyo na nagtatrabaho. Kung nakalista sa school nyo pero sa ibang school nagtatrabaho, hindi sila kasama dito. Ito yung mga items na para sa section na ito. So, sa kadalasan na sa junior high school ito eh. So, click nyo lang yung no. Pag ni-click nyo yung yes, hanapan kayo ng bilang niyan. Ito, Provisional Senior High School Teachers, Teacher 1. Ito ay para lang sa senior high school. Kahit na may junior high school kayo na may senior high school at the same time, huwag nyo silang ibibilang sa junior high school. Yan. Okay, para lang yan siya sa senior high school, nakalagay din dito yung mga notes. So, senior high school only, do not report in GHS. Head teacher 1 to 3 items. Kung halimbawang yung cluster head ninyo, kayo yung main school at siya ay head teacher 1 to 3, magye-yes kayo dito. Pero kung ang cluster head nyo na head teacher ay iba ang main school, magno-no kayo. Pag yes, hanapan lang kayo ng bilang kung ilan yung head teacher 1. Same with head teachers 4 to 6. Kadalasan kasi ito mga junior high school. And then, tatanungin din kayo, is the main school headed by a principal or assistant principal? Katulad sa example natin, principal, mag-yes. Yes tayo. Isa lang naman ang principal sa isang school. So, pipiliin nyo dito kung principal. Sabi nga, principal 4 yun, di ba? Yan. Ngayon, kung hindi, click nyo itong none. Tapos, sagutan nyo na assistant principal. May mga school naman na mayroong principal, mayroon pang assistant principal. So, junior high school yon, fill out lang dito kung ilan. Dahil nga required ito, lalagyan natin ng 0. And then, does the school have nationally funded regular permanent non-teaching personnel actually working in school? Ito na tayo sa non-teaching. Meron tayong administrative assistant kanina doon na nakalagay. Yan. So, kung yung mga wala, isi-zero lang natin yan. Pero kung meron kayo yan, lagyan nyo ng number. Yan, administrative assistant. Dapat tali po kung male or female siya. Yung mga items, yan nandyan po yung mga non-teaching items. Siguraduhin lang na match sa inyong school form 7. Pagdating dito sa security guard na ito po yung mga nationally funded ha, hindi yung contractual. Ito yung mga nasa item kasi may mga existing item pa ngayon na co-terminus na mga security guard. So kung pre-procure nyo yan or hinire, hindi sila dito, doon sila sa ibang fund, mga locally funded. Yan, yung watchman, yung national din yan, meron pa yung existing. Pero kung locally funded, hindi sila mabibilang dito. Then click next. Do you have volunteer teaching personnel? Okay. Diba, nag-yes tayo. Locally funded or volunteer. Meron ang probinsya, wala. Provincial. Municipal, mayroon. Kung halimbawang funded ng PTA or NGO or personal na private person, dito yan sila nabibilang. Sa NGO,
company or business funded. Then volunteer teacher, mayroon tayong volunteer teacher kanina, parang lalaki yata yan. Yan, madrasa, alive teacher. Ito yung DepEd subsidized lang. Kung halimbawang volunteer or inassign nyo lang na magturo ng madrasa pero teacher 1, hindi po siya nabibilang dito. Dapat ito yung DepEd subsidized para ma-monitor natin kung ilan talaga yung DepEd subsidized na madrasa alive teacher. Okay? Kung mayroon kayong locally funded or uh, volunteer na non-teaching naman. So, halimbawa, mayroon. So, hingin kayo ng number dyan. Kung wala, click no. Add file. Sa School Form 7, dalawang file po ang ating i-add. Isang PDF at isang Microsoft Excel file. So, hanapin lang natin yung file kung saan naka-save. Then, click on upload. Loaded na. And then, yung Excel format na naman. Click on upload. And then, click on the next. Okay, may konting notice dito. Basa-basahin lang natin. Kung may clarification kayong kung may remarks, notes, clarification, or explanation kayong gustong iparati, type lang dito. And then click on submit. Yan. Bago tayo pumunta doon sa monitoring link, paalala po sa pag-fill out ng School Form 7, ang isang rule lang dyan, dapat mabibilang yung isang personnel isang beses lang. Ibig sabihin kung ito total nyo yung countable na personnel sa School Form 7 nyo, ang magiging total niya yung personnel kung ilan talaga yung nasa school ninyo. Yan. Halimbawa, katulad nakaraan may instance na yung mga nagtuturo sa senior high at the same time nagtuturo sa junior high and vice versa. Nakita namin na binilang siya sa junior high, pagkatapos sa report ng senior high, kabilang din po siya. Sa mga cases na ganyan, kapag hindi natin nabantayan, mahihirapan po tayo magpadagdag ng teacher. Yan. Yun ang magiging consequence ng hindi masyadong tamang report natin sa SF7. So, paalala namin, ugaliin na i-monitor ang submitted na School Form 7. Hindi lang School Form 7, kahit na anong report na may monitoring facility, i-monitor po natin ang report. So, punta tayo ulit sa ating website at nandito yung viewing and monitoring facility ng School Form 7. Tick lang yan. At makikita yung Google Form ng inyong report. May automatic na summary na rin po yan. At least, machi-check ninyo kaagad. Kayo rin, machi-check ninyo kung yung sinubmit ninyo ay may mali. Ibig sabihin kasi minsan nagkakamali tayo ng pindot, di ba? Sa halip na 0, ang napindot ay 9. Yun, malaking mali na agad yun. So, yan po, nandito teacher 1 to 3, master teacher 1 to 2, at yung mga groups of items na yan sa taas. Yan. And then, yung PRS action. Automatic po itong pending na ito. So, kapag na-review na namin yan ay magkakaroon na ng remarks. So, punta na tayo. Common errors sa School Form 7. Common errors sa School Form 7. Una, hindi nagmamatch yung number sa actual School Form 7 at dito sa summary sa DUDGT. Not accepted yan. Pangalawa, yung mga locally funded teachers at personnel na hindi nationally funded ay hindi na isama sa actual School Form 7. So, not accepted yon. Pangatlo, si cluster head hindi na isama. Yan. Pang-apat, si cluster head nabilang na sa main school niya, nabilang pa ulit sa kanyang cluster school. Doble na. Although kasama siya sa actual school form
7, dito sa DUDGT, hindi siya dapat mabibilang. Doon lang siya sa main school niya. Yan. Pangatlo, school form 7 has no signature. Hindi na pirmahan ni school head. So, hindi rin yun pwedeng i-accept. Yung PDF dapat may perma. Yung Excel okay lang yun na walang perma. Pero yung PDF dapat permado. Kasi pag kailangan ng justification na kung ilan yung teachers nyo, ipiprint lang namin yan. Yun. So far, yun po yung mga common errors. Isa nabanggit ko na kanina yung provisional teachers ng senior high school na nakakount sa junior high school, provisional teachers na nakakount at the same time sa regular permanent teacher 1, mali po yun. At yung junior high school at senior high school na double count. Nabilang na sa report ng junior high school, nabilang pa ulit sa report ng senior high school. Yan. So far yan po.